Dati kayang-kaya pa ni Ate Lorna ang umakyat sa hagdan ng walang alinlangan. Bawat umaga, nagsusuot siya ng rubber shoes, dala ang kanyang maliit na basket at namimili ng mga sariwang prutas sa palengke. Mangga, saging, pinya, ubas, lahat ng palagay niyang masustansya. Para ito sa lakas ng tuhod ko, sambit niya sa sarili habang maingat na inilalagay ang mga bunga sa kanyang mesa. Pero nitong mga huling buwan, may napapansin siyang kakaiba. Hindi na ganoon kadali ang bawat hakbang. Ang dating mabilis na lakad, ngayon ay may kasamang paghingal. Pagkatapos kumain ng prutas sa almusal, nakakaramdam siya ng bigat sa mga hita. Minsan, parang may paninikip sa tuhod. Akala niya'y dahil lang ito sa edad. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman niya ang panghihina na hindi niya maipaliwanag. Kaya kung isa kang senyor na katulad ni Ate Lorna, na iniisip mong tama na ang ginagawa mo para sa iyong kalusugan, baka ito na ang tamang oras para pag-isipan ulit ang ilang bagay. Dahil may mga prutas na bagamat matamis sa dila ay maasim sa epekto. Mga prutas na iniisip mong ligtas, pero sa katawan ng isang may edad, maaring tahimik na sumisira sa sirkulasyon, kasukasuan at lakas ng binte. Hindi ito pananakot, ito'y paalala. Dahil habang dumarami ang senior citizens sa Pilipinas, dumarami rin ang mga tahimik na kaso ng pananakit ng tuhod, paninigas ng binti at paminsang pagkadapa na akala natin ay basta epekto lang ng pagtanda. Ang hindi alam ng marami, may koneksyon ito sa araw-araw na kinakain, lalo na sa mga prutas na may mataas na natural sugar, fructose, acid at uric acid triggers. Sa video na ito, ilalantad natin ang 8 prutas na akala mo'y mabuti pero tahimik palang sumisira sa lakas ng iyong mga binti. Prutas na maaaring dahilan kung bakit masakit ang iyong kasukasuan o kung bakit parang mas bumabagal ang kilos mo tuwing umaga. At hindi lang ito basta listahan. Ipapaunawa namin sa iyo kung bakit, paano at ano ang pwedeng ipalit para hindi mo kailangang isugal ang iyong kalusugan. Dahil kung kalusugan sa pagtanda ang usapan, hindi sapat ang basta masustansya sa paningin. Dapat ay angkop din sa katawan ng isang senior. Kung mahalaga sa iyo ang malusog na pamumuhay sa edad 60 taon pataas, ang kalayaan sa kilos at ang lakas ng iyong mga binti, samahan mo kami hanggang dulo. Baka ito na ang sagot sa tanong mong matagal mo nang kinikimkim. Bakit parang hirap na akong maglakad? Kung isa ka sa mga nakaka-relate, basahin mo hanggang dulo. Ika-1, pinya, tahimik na tagapagdala ng impeksyon. Sa unang tingin, mukhang walang kasalanan ang pinya. Matamis, makatas, at karaniwang iniuugnay sa good digestion. Pero para sa mga senior, ang pinya ay maaaring hindi kasing bait gaya ng inaakala. May taglay itong enzyme na tinatawag na bromelain na kilala sa pagpapalambot ng laman at pagtulong sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit alam mo ba na ang bromelain ay maaaring makipag-interact sa ilang gamot tulad ng blood thinners? Posible nitong palakasin o pahinain ang bisa ng iniinom mong gamot na hindi mo agad mararamdaman pero unti-unti mong makikita ang epekto sa katawan mo. Bukod sa bromelain, ang pinya ay may mataas ding natural sugar at acid content. Kapag pinagsama ito sa isang katawan na may mabagal na metabolism at mahinang sirkulasyon, karaniwang kondisyon ng mga may edad, maaaring magdulot ito ng pamamaga sa mga kasukasuan. Kaya kung napapansin mong may pananakit ng tuhod, pamamaga ng bukong-bukong o kaya'y bigat sa hita pagkatapos ng pagkain, baka ito na ang palatandaan. Isang karaniwang reklamo ng mga senior ay yung tipong, parang may hapdi sa ilalim ng tuhod ko tuwing umaakyat ako ng hagdan. Isa pa, parang namamanhid ang hita ko kahit hindi ako pagod. Hindi nila iniisip na ang pinya na kinakain nila tuwing merienda ay may kinalaman dito.
Pero sa katotohanan, ang blood sugar spike na dala ng pinya ay maaaring nagpapalala sa iyong nararamdaman. At kung may arthritis ka o chronic inflammation, ang mataas na acidity ng pinya ay parang gasolina sa apoy. Imbis na humupa ang kirot, lalo pa itong titindi. May mga ulat ng matatandang nakakaramdam ng paninigas ng kasukasuan at pabigat na binti pagkatapos kumain ng ilang hiwa lang ng prutas na ito. Ang mas delikado pa, tahimik ang epekto ng pinya. Walang senyales sa simula. Pero sa loob ng ilang linggo o buwan, napapansin mong hindi na kasing gaan ang katawan mo gaya ng dati. Baka mas madalas ka nang napapaupo o baka mas natatagalan ka nang bumangon mula sa kama. Kaya kung iniinom mo ang pinya juice araw-araw o ginagawa mo itong dessert pagkatapos ng bawat kain, panahon na para maging mapanuri. Hindi naman nangangahulugang kailangang iwasan ito habang buhay. Pero dapat ay may tamang dami, tamang oras at higit sa lahat, may tamang kaalaman. Dahil sa pagtanda, hindi na sapat ang basta masarap o natural. Dapat ay ligtas, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang lakas ng iyong mga binti. Ikalawang saging, matamis, pero maaaring mapanlin lang. Isang prutas na halos araw-araw makikita sa hapagkainan ng maraming Pilipino, lalo na ng mga senyor, ay ang saging. Madalas itong ikinakabit sa lakas, potassium at magandang daloy ng dugo. Pero alam mo ba na para sa isang katawan na may edad na, ang sobrang saging ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto? Si Mang Isko, 72 taon, dating karpintero, ay may simpleng pamumuhay. Bawat umaga, isang tasa ng kape at 2 saging ang kanyang almusal. Akala niya ay tama at sapat ito para sa kanyang katawan. Ngunit nitong huling mga buwan, napapadalas ang paninigas ng binti niya tuwing gabi. Minsan, nagigising siya sa pulikat sa hita. Akala niya ay dahil lang sa kakulangan ng stretching. Pero nang pinayuhan siya ng doktor na bawasan ng saging, doon lang niya naisip. Baka ito nga ang dahilan. Ang saging ay may taglay na natural na asukal na mabilis tunawin sa katawan. Kapag ito ay naproseso agad, bigla itong nagpapataas ng blood sugar level. At sa mga seniors na may mabagal na insulin response, ito ay maaaring magdulot ng insulin resistance sa katagalan. Anong epekto nito? Mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, tumitindi ang pamamaga ng mga kasukasuan, at humihina ang lakas ng mga binti. Dagdag pa rito, ang saging ay maaaring magpanatili ng sobrang fluid sa katawan, lalo na kung may problema sa puso o kidney ang isang senior. Ito ang dahilan kung bakit may mga matandang nakakaramdam ng pamamaga sa bukong-bukong, tuhod o binti pagkatapos kumain ng saging. Tahimik ang epekto, hindi agad mararamdaman. Pero sa paglipas ng linggo o buwan, kapansin-pansin ang paminsan-minsang paninigas, pananakit at hirap sa paglakad. Isa pang dapat tandaan, hindi porket natural at walang preservatives ay automatic ng ligtas, lalo na kung araw-araw at maraming dami ang konsumo. Ang Senior Health Tips Philippines ay paulit-ulit na nagpapaalala. Pagdating sa edad 60 pataas, bawat kinakain mo ay may mas matinding epekto sa katawan, hindi gaya nung bata pa tayo. Kung ikaw ay palaging kumakain ng saging tuwing merienda o almusal at napapansin mong may mga biglaang kirot, paninigas ng binti o panghihina ng tuhod, subukang ipos ito. Obserbahan ang katawan mo sa loob ng ilang araw. Minsan ang simpleng pagbabawas ay may malaking epekto. Hindi masama ang saging, pero hindi rin ito automatic na kaibigan ng katawan sa pagtanda. Tandaan, ang layunin ay hindi lang mabuhay, kundi kumilos ng malaya at walang iniindang sakit. 3 ubas, maliit pero malakas magpamaga. Marami sa atin ang naniniwalang ang ubas ay isa sa pinaka-healthy na prutas. Maliit, makatas, madaling kainin, at puno raw ng antioxidants. Pero sa katawan ng may edad, ang ubas ay maaaring magdala ng problema
sa hindi inaasahang paraan. Alam mo ba na ang ubas ay mataas sa fructose, isang uri ng asukal na diretso sa atay ang punta? Sa murang katawan, kaya pa itong iproseso. Pero sa mga seniors, ang atay ay mas sensitibo na. Ang sobrang fructose ay maaring maging asido-uriko sa katawan. At kapag tumaas ang uric acid, dito na nagsisimula ang pananakit ng kasukasuan, lalo na sa paa, bukong-bukong at tuhod. Si Aling Nena, 69 na anyos, ay sanay kumain ng ubas tuwing hapon habang nanonood ng TV. Isang mangkok halos araw-araw. Pero nitong nakaraang buwan, napapansin niyang parang may kirot ang kanyang hinlalaki sa paa tuwing gabi. Kalaunay may paninigas na rin sa likod ng tuhod. Nang kumonsulta siya sa health center, pinayuhan siyang bawasan ang ubas at obserbahan ang katawan. Pagkaraan ng 2 linggo, lumiit ang pamamaga at nabawasan ang kirot. Ang fructose din ay tahimik na nagpapataas ng inflamasyon sa katawan. Hindi lang sa kasukasuan kundi pati sa kalamnan. Kaya kung napapansin mong parang laging masakit ang hita mo o parang laging namamaga ang binti mo kahit konting lakad lang, posibleng may kinalaman ito sa ubas. Lalo na kung nakakakain ka ng 2 o 3 dakot sa isang upuan na madalas mangyari dahil maliit at masarap ito. Dagdag pa, ang mga ubas na imported o seedless ay kadalasang mas mataas pa ang sugar content kaysa sa lokal. Kaya kung ikaw ay senior na may mataas na blood sugar o may kasaysayan ng gout o arthritis, mag-ingat. Ang simpleng snack na akala mo'y pampalusog ay maaring tahimik na nagpapahirap sa iyong galaw. Hindi sinasabi rito na masama ang ubas para sa lahat. Pero sa edad na 60 pataas, mahalagang kilalanin ang epekto ng bawat kinakain sa ating katawan. Lalo na kung layunin mong manatiling aktibo, makalakad ng maayos, at hindi nakadepende sa ibang tao sa araw-araw mong buhay. Kaya kung ikaw ay senior na madalas mangalay, manginig ang binti, o mapagod sa simpleng pag-akyat ng hagdan, subukang alisin muna ang ubas sa iyong diet ng ilang linggo. Baka ito ang sagot sa tanong na matagal mo nang iniisip, bakit parang lagi akong namamaga o mabigat ang paa ko? Tandaan, hindi lahat ng maliit ay inosente. Minsan, ang pinakamaliit ang pinakamatinding epekto. Ika-4 na pakwan, ang peking tagapawi ng uhaw. Ang pakwan ay prutas na paborito ng marami tuwing tag-init. Makatas, malamig, at parang tubig lang kung kainin. Kaya't madalas itong kainin ng mga matatanda bilang pampalamig o pampatanggal ng uhaw. Pero ang hindi alam ng marami, ang pakwan ay maaaring magdala ng tahimik na panganib sa mga may edad na. Bakit? Dahil sa likod ng preskong lasa nito, ang pakwan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar level, katulad ng ginagawa ng candy o soft drinks. Para sa mga bata o aktibong katawan, madaling maibalik sa normal ang asukal sa dugo. Pero para sa mga senior na may mabagal na metabolismo at mahinang insulin response, ito ay delikado. Kapag palaging tumataas at bumabagsak ang blood sugar, ang katawan ay napipilitang magtrabaho ng doble. Ang resulta, inflamasyon sa mga kasukasuan, pananakit ng binti at panghihina ng kalamnan. Maraming matatanda ang nakararanas ng paninigas ng tuhod at balakang pagkatapos lang kumain ng ilang hiwa ng pakwan, lalo na kung ito ay hapon o bago matulog kinain. Si Lola Merly, 74 na anyos, ay sanay kumain ng malamig na pakwan tuwing tanghali. Minsan, kalahating bilog ang nauubos niya sa isang upuan. Noong una, akala niya'y nakakatulong ito sa kanyang hydration. Pero napansin niyang tila mas mabilis siyang mapagod at laging mabigat ang kanyang mga paa. Sa konsultasyon sa health worker sa barangay, inirekomendang bawasan ng pakwan at palitan ito ng berries o papaya. Isa pang issue sa pakwan ay ang hidden sugar load nito.
Dahil halos tubig lang ang pakiramdam, hindi mo namamalayan na sobra na pala ang nakain mo. Mula sa isang slice, nagiging 2, 3, hanggang kalahating prutas. Sa bawat dagdag na hiwa, tumataas ang pressure sa blood sugar at lumalala ang pamamaga sa mga litid at kasukasuan. Kung ikaw ay senior na may history ng arthritis, diabetes, o mahina na ang sirkulasyon, dapat ay maging maingat sa pagkain ng pakwan. Hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng kainin, pero dapat ay kontrolado. Ang kalusugan ng mga binti mo ay hindi lang nakadepende sa iniinom mong gamot, nakadepende rin ito sa araw-araw mong kinakain. Kaya't kung iniisip mong safe ang pakwan dahil parang tubig lang ito, tandaan mo, hindi ang lasa ang basehan ng epekto, kundi ang nilalaman. At sa edad na 60 pataas, bawat kagat ay may kabayaran. Maganda sa pakiramdam, pero maaring nagpapabigat sa iyong mga hakbang. Kung napapansin mong laging pagod ang binti mo, parang namamaga ang bukong-bukong, o parang lumalala ang paninigas ng tuhod, baka panahon na para tanungin ang sarili, safe pa ba talaga ang pakwan para sa katawan ko ngayon? Ika-5 kahel, maasim sa panlasa, masakit sa kasukasuan. Ang sikreto, citrus acid. Isa ito sa mga pangunahing sangkap ng kahel na maaaring makairita sa loob ng katawan. Kapag pumasok ang citrus acid sa isang katawan na may edad, lalo na kung may arthritis o chronic inflammation, parang gasolina sa apoy ang epekto. Lalo nitong pinapalala ang pamamaga sa tuhod, balakang, at iba pang kasukasuan. Si Mang Berting, 70 anyos, ay mahilig uminom ng orange juice tuwing umaga. Akala niya'y ito ang tumutulong sa kanya laban sa ubo at sipon. Pero sa mga nakaraang buwan, napapansin niyang parang mas madalas at mas matindi ang pananakit ng tuhod niya sa tuwing umaga. Hindi niya inisip na may connection ito sa iniinom niyang juice. Pero nang bawasan niya ito, unti-unting gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga tuhod. Bukod sa citrus acid, ang kahel ay may taglay ding natural sugar na maaaring magdulot ng blood sugar fluctuation. Kapag pinagsama ang sugar at acid sa isang katawan na may edad, ang epekto nito ay matinding inflammation sa kasukasuan. Kaya kung ikaw ay senior na may nararamdamang kirot tuwing gumigising o parang laging matigas ang tuhod tuwing umaga, baka ang kahel ang tahimik na dahilan. Isa pang hindi napapansin, ang orange juice na mabibili sa grocery ay kadalasang may dagdag na sweetener o preservatives, lalo na kung hindi freshly squeezed. Kaya't kahit iniisip mong ito ay healthy, maaaring ito'y masyado ng processed para sa katawan mo ngayon. Sa halip na makatulong, baka ito pa ang nagpapabigat sa pakiramdam mo tuwing gumagalaw ka. Ang pinakamahirap sa epekto ng kahel ay hindi agad ito mararamdaman. Tahimik itong nagpapalala ng kondisyon sa loob ng katawan. Kaya't kung ikaw ay may edad 60 taas at may kasaysayan ng pananakit sa kasukasuan, maging mapanuri sa bawat kagat at higop. Kung nakararamdam ka rin ng mga sintomas na ito, i-comment mo ang salitang lakas. Gusto naming malaman kung gaano karami sa atin ang may parehong karanasan. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo ang subscribe para wala kang mamiss sa mga kaalamang ganito para sa katawan mong kailangang alagaan. Minsan, ang pinakakaraniwan at pinakamatagal mo nang kasama sa hapagkainan ng siya palang pinagmumula ng discomfort. Kaya't tanungin ang sarili, masarap nga ba talaga ito para sa katawan ko ngayon? O masarap lang sa panlasa? Sa pagtanda, ang kalusugan ay hindi na lamang tungkol sa dami ng kinakain, kundi sa kalidad at epekto nito. Ang bawat senior ay may karapatang makagalaw ng maluwag, maglakad ng walang sakit, at mamuhay ng hindi inaalala ang bawat hakbang. Pero kailangan, alam mo kung alin ang tunay na kaibigan ng katawan mo, at alin ang kahel na maasim hindi lang sa dila, kundi sa kasukasuan mo rin. Ika-6 na berdeng mansanas, lihim na sanhi ng pananakit ng binte. Sa unang tingin,
parang inosente ang berdeng mansanas. Malutong, hindi masyadong matamis at madalas itinuturing na mas safe kaysa sa pulang uri. Kaya't marami sa ating mga senior ang ginagawa itong paboritong merienda, lalo na kapag nagbabawas ng asukal. Pero alam mo ba, ang berdeng mansanas ay maaaring may masamang epekto sa katawan mo na tahimik pero tuloy-tuloy. Isa sa mga pangunahing sangkap nito ay ang asidong malik, ang nagbibigay ng asim sa prutas. Bagamat ito ay natural, maaaring magdulot ito ng iritasyon sa mga kasukasuan, lalo na kung may edad ka na. Sa mga batang katawan, walang problema ito. Pero sa katawan ng isang senior, ang acid ay maaaring maging mitsa ng pananakit ng balakang, tuhod at hita. Si Ate Lina, 66 na anyos, ay palaging may baon na berdeng mansanas tuwing hapon. Akala niya ito ang pinaka-safe na prutas dahil hindi ito kasing tamis ng ibang prutas. Pero sa mga nakaraang linggo, nararamdaman niya ang kakaibang init sa paa at minsan ay paninigas ng tuhod pagising sa umaga. Noong tinigil niya pansamantala ang pagkain nito, napansin niyang unti-unting humupa ang mga sintomas. Bukod sa malic acid, ang berdeng mansanas ay may taglay ding natural sugar kahit hindi ito halatang matamis. Para sa mga may edad, lalo na iyong may mabagal na metabolismo, ang sugar na ito ay maaaring magdulot ng blood sugar fluctuations na nagpapahina sa kalamnan, nagdudulot ng pulikat at nagpapalala ng pagkapagod sa binti. Isa pa sa mga panganib nito ay ang madalas na oras ng pagkain. Karamihan sa mga seniors ay kumakain nito bilang merienda o bago matulog, kung kailan ang katawan ay dapat nagpapahinga. Ang resulta, mas matagal ang epekto sa katawan at mas malakas ang posibilidad na makaipon ng acid o sugar overnight. Kung ikaw ay may edad 60 taas at nararamdaman mong parang laging pagod ang binti mo o may paninigas tuwing umaga, subukang pansamantalang alisin sa dieta ang berdeng mansanas. Obserbahan ang katawan sa loob ng 1 linggo. Baka ito ang dahilan sa likod ng mga sintomas na akala mo'y parte lang ng pagtanda. Hindi masama ang mansanas, pero hindi rin ito laging angkop sa lahat, lalo na kung ikaw ay senior na nais manatiling malakas at malaya sa galaw. Sa bawat kagat, tanungin ang sarili, nakakatulong ba ito sa katawan ko ngayon o baka pabigat na pala? Tandaan, ang mga prutas na healthy noon ay maaring hindi na angkop ngayon. Dahil sa edad, ang katawan ay may bagong pangangailangan at ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa tamang pagpili. 7 mangga, ang bomba ng asukal sa binti ng seniors. Para sa maraming Pilipino, ang mangga ay hindi lamang prutas, ito'y bahagi ng kultura. Paborito ng bata, matanda, mayaman o simpleng mamamayan. Pero sa likod ng kanyang matamis na lasa at makatas na laman, ang mangga ay maaaring maging isang tahimik na banta, lalo na sa katawan ng mga senior. Ang mangga ay kilala sa napakataas na natural sugar content. Sa bawat kagat, parang wala lang, pero sa loob ng katawan, mabilis itong nagpapataas ng blood sugar level. At kapag ito'y biglaang tumaas, sinusundan ito ng biglaang pagbaba. Isang siklo na nakakapagod para sa katawan, lalo na kung ikaw ay may edad. Si Mang Ruben, 71 taon, ay palaging may hinog na mangga sa kanyang mesa. Gabi-gabi, ginagawa niya itong panghimagas. Ngunit sa mga nakaraang linggo, naramdaman niyang parang may kirot sa kanyang paa at tuhod tuwing hapon. Minsan, may pakiramdam pa siyang parang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga daliri sa paa. Ayon sa payo ng kanyang doktor, sinubukan niyang iwasan ang mangga. Sa loob lamang ng 1 linggo, napansin niyang bumaba ang antas ng pananakit at paminsan-minsan na lamang ang paninigas. Bakit ito nangyayari? Dahil ang sobrang asukal ay hindi lamang nakakaapekto sa energy level. Ito rin ay may kinalaman sa inflammation ng mga kasukasuan.
Ang mga bahagi ng katawan na may mahinang sirkulasyon tulad ng binte, bukong-bukong at tuhod ang unang naaapektuhan. Maaaring maranasan mo ang pamamaga, kirot o paninigas sa mga bahaging ito, lalo na kung palagi kang kumakain ng mangga. Dagdag pa rito, ang mangga ay sobrang sarap, kaya madaling maparami ang kain. Isang hiwa lang ang plano, pero nauuwi sa 3 piraso. At bawat dagdag ay dagdag na asukal sa katawan. Ang resulta, hindi lang pagtaas ng blood sugar, kundi pagsabog ng pamamaga at kahinaan sa mga binte. Kung ikaw ay isang senior na may problema sa blood sugar, diabetes, o madalas makaranas ng pananakit sa lower body, mainam na limitahan ang pagkain ng mangga. Hindi kailangang tanggalin agad-agad, pero dapat bantayan ang dami, oras ng pagkain at epekto nito sa iyong katawan. Sa pagtanda, ang layunin ay hindi lang basta makakain ng masarap, kundi makagalaw ng maluwag. Kaya sa bawat subo ng mangga, itanong mo, ito ba'y pampasarap lang ng panlasa o nagpapahirap na sa katawan? Ang kalayaan mong gumalaw ay nakasandal sa tibay ng iyong mga binti. Huwag mo itong ipagpalit sa tamis na pansamantala. 8 atis, ang tahimik na pampabigat sa binti ng may edad. Ang atis o sugar apple ay madalas inaakalang ligtas na prutas. Dahil sa malambot nitong laman at natural na tamis, ginagawa itong dessert o merienda ng maraming seniors, lalo na sa mga probinsya. Pero alam mo ba, ang atis ay maaaring magdala ng tahimik ngunit tuloy-tuloy na epekto sa iyong katawan. Lalo na sa lakas ng iyong mga binti, ang atis ay may napakataas na fructose at natural sugar content. Sa unang kagat, parang panghimagas lang. Pero kapag araw-araw mo itong kinakain, maaari nitong pataasin ang iyong blood sugar sa paraang hindi mo agad nararamdaman. Sa katawan ng isang senior, ito ay maaaring magdulot ng pamamaga ng paa, pangangalay ng hita at paninigas ng tuhod. Si Aling Cora, 68 anyos, ay mahilig sa atis tuwing hapon. Nilalagyan pa niya ito ng konting gatas minsan para sa dagdag na sarap. Ngunit sa mga nakaraang linggo, napapansin niyang parang mas mabilis siyang mapagod. Minsan parang may sumasakit sa likod ng kanyang tuhod kahit saglit lang siyang naglakad. Nang inihinto niya ang pagkain ng atis sa loob ng 2 linggo, napansin niyang bumalik ang gaan sa kanyang paglalakad. Bukod sa asukal, ang atis ay may mataas na glycemic load. Ibig sabihin, kahit hindi kasing tamis ng mangga o ubas ang lasa, maaari pa rin itong magdulot ng biglaang blood sugar spike. Ito ay maaaring mag-trigger ng inflammation sa kasukasuan na nagdudulot ng kirot at paninigas, lalo na kung may arthritis ka o iba pang joint condition. Isa pa sa mga problema sa atis ay ang maling akala na ito'y light fruit. Dahil sa texture nitong parang puding, hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Pero ito ay pampabigat sa katawan kapag naipon na sa araw-araw na pagkain. Lalo na kung sinasabayan ito ng iba pang matatamis na prutas. Kung ikaw ay senior na gustong manatiling malakas ang mga binti at iwas sa pananakit habang naglalakad, subukang bawasan ang atis. Obserbahan ang katawan mo sa loob ng 7 araw. Baka ito ang tahimik na salarin sa likod ng iyong parang walang lakas na binti. Ang prutas ay regalo ng kalikasan, pero hindi lahat ng regalo ay akma sa lahat ng panahon ng buhay. Sa pagtanda, ang tamang prutas ang maaaring maging kaibigan mo o tahimik na kalaban. Piliin mo ang prutas na hindi lang masarap, kundi sumusuporta rin sa iyong kalayaan sa bawat hakbang. Ngayong naisa-isa na natin ang 8 prutas na maaaring tahimik pero tuloy-tuloy na nagpapahina sa lakas ng iyong mga binti, panahon na para balikan ang pinakamahalagang tanong, pili ba ang kinakain mo o basta na lang kung ano ang nakasanayan? Marami sa atin, lalo na ang mga senior, ay lumaki sa paniniwalang basta prutas, ito'y ligtas. Pero sa pagtanda,
nagbabago ang katawan. Ang sirkulasyon ay bumabagal. Ang kalamnan ay hindi na kasing tibay. Ang kasukasuan ay mas sensitibo sa asido, asukal at pamamaga. At ang mga prutas na dati nakatutulong, ngayon ay maaring unti-unting sumisira. Hindi ito ibig sabihing hindi na pwedeng kumain ng mangga, ubas o saging. Ang sinasabi natin, maging mapanuri, kilalanin ang katawan mo, obserbahan ang epekto ng bawat kinakain. Dahil sa huli, ang katawan mo ang magsasabi kung alin ang kaibigan at alin ang nagpapabigat sa bawat hakbang. Kung nais mong mapanatili ang kalayaan sa paglalakad, ang ginhawa sa bawat galaw, at ang lakas ng iyong mga binti, mahalagang piliin ang tamang pagkain at iwasan ang mga prutas na baka hindi na angkop sa kalagayan mo ngayon. Ang bawat senior ay may karapatang mamuhay ng magaan, makalakad ng walang kirot, at makasama ang pamilya sa mga lakad ng may ngiti. Pero kailangan itong pagtrabahuhan. At ang unang hakbang, pagpili. Maraming salamat sa iyong pagtutok hanggang dulo. Ang desisyong tapusin ang video na ito ay hindi lang basta panonood. Isa itong deklarasyon na mahalaga sa iyo ang sarili mong lakas at kalusugan. Kung may natutunan ka, huwag mahiyang ibahagi ito sa iba. Maaring sa simpleng pag-share mo, may isa pang senior na makakaiwas sa pananakit at panghihina. Tandaan mo, ang kalayaan mo ay nakasandal sa lakas ng iyong mga binti. Alagaan mo ito araw-araw